pagtatalaga po sa ating pong mga kapatid na naglilingkod sa kabuuan ng Iglesia ng Lord Promise Miracle Healing and Deliverance Church. Once we are commissioned to share Christ. Yan. So, nandyan po yan sa ating screen. Yan. So, naka-highlights po yan. So, yan po, yun po yung reason kung bakit po tayo itinalaga ng ating Panginoon. So, makipagbukas po kayo diyan po sa banal na kasulatan. Kung wala po kayong Biblia, tingnan nyo po ang ating pong unahan. Nandyan po yan sa ating screen. At ang sabi po diyan sa Gawa, sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 24. So, yan. So, sabi po diyan, however, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So, sabi po diyan sa Tagalog, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So yan po. So tunghayan po natin kung ano po yung ating layunin, kung bakit po natin pinag-aaralan ito ngayon at sinundan lamang po natin kung paano po tayo itinalaga ng ating Panginoon. So, ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon, to make a personal commitment to win others for Christ. So, ibig sabihin, why we are commissioned, it is because we must have a personal commitment to win others for Christ. So, kailangan meron tayong personal na pagtatalaga upang makapagdala tayo ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. And we are challenged to make necessary life change in order to reflect Christ and be a witness for Him. So dapat daw po tayo lahat ay ma-challenge kung bakit tayo tinalaga para tayong lahat ay ma-challenge tayo upang yung ating buhay na binago ay mag-reflect ito sa pamamagitan ng karakter ni Kristo at maging patutuo tayo sa Kanya. Ayan, di ba? Kapag tayo binago ng Panginoon, ibig sabihin, magre-reflect sa atin yung buhay ng ating Panginoon. Kaya nga, ito po yung ating deliberation po ng ating pong mensahe ngayon. So, bago po tayo pumalaot, ay patuloy po tayong humiling sa banal na Espiritu ng Panginoon na siyang ating gabay, siyang ating tagapanguna, at siya ay nasa kalagitnaan nga natin. Lord, minsan pa sa hapong ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ay aming pasalamatan sa mga sitwasyon na napagtagumpayan namin ng sa tulong at habag at sa Espiritu mo, Panginoon. Patuloy namin kinikilala ng lahat ng ito, lahat na mayroon kami ngayon, yung lakas, yung aming kagalakan, yung anointing na aming tinanggap mula sa iyo, Panginoon, na ginamit mo ang iyong lingkod. Ito, Panginoon, ay kinikilala namin na hindi namin ito makakamit kung hindi dahil sa pamamagitan ng ilakas mo at espiritu mo na sumasa amin ngayon. Sapagkat ano ba ang buhay namin kung wala kami sa iyo, Panginoon? Kaya salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Tunay nga na gawin mo kaming karapat-dapat na patuloy na magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Patuloy mo po na ibaba ang iyong presensya sa aming mga buhay. Ano man ang aming sitwasyon sa hapong ito, lahat ng mga anak mo nandirito ngayon, patuloy ka pong kumilos sa aming mga buhay, patuloy kang mamuhay sa puso namin, at patuloy kang mahayag nawa ang iyong reflection sa aming mga buhay, at loobin mo na kami ay patuloy na magamit para sa iyong kapurihan lamang. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan ka namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang lahat po na tinubos ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan.
Nawa ay wala pong aantukin sa atin. Alam niyo po, pag nandito po kayo sa unahan, lahat po makikita. So kahit nandiyan kayo sa sulok, makikita. Once po na idinako ng Panginoon ang aking paningin at may nakita po akong inaantok, ay sasayaw po o tatalon sa tuwa dito po sa unahan. Okay ba kayo dyan? Para, alam niyo po ba kung ano yung purpose? Para mawala yung antok. Ayan. So, minsan kasi, nakadepende tayo sa kape. O, di ba? Ay, naku, magkakape ako kasi naantok ako. Pero alam niyo po ba, kapag yung antok dumating sa ating mga buhay, ay kurutin natin yung ating mga sarili. Alam niyo po ba, masarap talagang matulog pag ganitong oras. Alam niyo po, kanina nga as in talaga, parang gustong-gusto ko rin pong matulog. Kasi alam niyo po ba, I only have 1 hour yata natulog. Kasi alam nyo po, pagkaalis nyo po kagabi, super dami po naming gawain. So, namili pa po kami. Tapos, ang daming hugasin na kailangan pang maglinis. So, kahit po yung ating mga kasama dito po sa loob ng templo, na talaga sila po yung dama ng Panginoon. Alam niyo po ba yung dama? Yan. So, talagang nandun talaga yung aming sakripisyo. Sakripisyo na lahat po kami ay puyat, pero nakikita nyo po, dahil po sa lakas at espiritu ng Panginoon na sumasa atin, siya yung nahahayag sa buhay natin. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Yun po yung usapan natin. Once I saw you that you are feeling asleep, I will call on your name by your name and let you dance and clap and jump here in front of us. Amen. Siguro wala namang ganun. Siyempre, naku, alam ko naman na mahihiya kayo. So, ganun na lang po. Kapag po kayo mayroong katabi na inaantok, kulibitin nyo na lang, sis. Mamimiss mo yung mapapakinggan mo. May the spirit of hearing be upon us all in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So, alam niyo po ba na pagdating sa pagbabahagi ng mabuting balita kay Kristo, ito po ay nangangailangan ng malalim na pagtatalaga. Amen po? Hello? Kaya po, makinig po ang may pakinig. Sharing Christ requires deep commitment. We should not just share whenever we feel we want or whenever it is convenient to do so. Our primary burden will concern to the eternal destiny of the people. So, lagi po nating tatandaan na tayo daw po, kapag tayo ay nakipag-isa sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo, hindi lamang po ito sa kung kailan gusto natin. Amen po ba? At hindi rin ito sa kung kailan maalwan tayo. Sabi nga, di ba? Sabi, maulan man, bagyo man, kawalan man, nandyan po dapat maglilingkod tayo. Amen po ba? Praise the Lord. At lagi po nating isipin na ang pangunahing pasanin po natin ay hindi po yung ating mga sarili, bagkos yung ating pagmamalasakit doon sa buhay na walang hanggan ng mga tao sa ating palibot. Amen po ba? Hello. So, base sa ating nabasa na salita ng Diyos, dito po sa Gawa chapter 20 verse 24, ay mayroon ako ditong nakita na isang punto sa buhay ni Paul, dahil ito po ay sinulat po ni Pablo. Sabi po dito, yung puntos po na ito na dapat po nating makita at may apply natin sa ating mga sarili. What does Paul think about his life? So ano ba yung naisip ni Paul patungkol sa buhay niya? Kasi ang sabi ni Paul, however, I consider my life worth nothing to me. So yan. So, yun yung isip ni Paul. Hindi niya inisip yung kanyang sarili na yung kanyang future. Kundi ang sabi niya, kinonsider niya na yung kanyang buhay, wala itong halaga sa kanya. Sabi dito, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me.
So yan. So wala siyang ibang inisip kundi yung makumpleto yung pagtalaga sa kanya ng Panginoon, yung task na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Yun yung kanyang naiisip. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Sabi niya, inisip niya na walang halaga sa kanya. Kundi ang halaga sa kanya ay yung magkaroon siya ng malalim na passion at maipatutuo niya ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pamamahayag ng salita ng Diyos, sa pamamagitan din ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So, dapat makita natin yung sa ating sarili. Sa atin bang paglilingkod, do you agree that everyone of us has things na apart o inaano natin, sinasaalang-alang sa ating mga sarili, masunod po lamang yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Katulad po sa oras po na ito, supposed to be, tayo po ay nasa siesta time. Amen po ba? Sino dito yung mahilig matulog pagtanghali? Mayroon po ba? So, supposed to be, tayo ay matutulog. Pero, pinili nyo ang magsimba ng hapon. Amen po ba? So, dahil pinili nyo na magsimba kayo ng hapon, kaya huwag nyong dadalhin yung inyong antok yan sa inyong upuan at baka kayo ay mahulog. Amen po ba? Bantayan nyo inyong mga katabi. Baka yan ay magulat kayo kapag yan ay bumagsak. And the other thing na nakita natin sa buhay ni Paul, what gives him the motivation to live? So ano daw po ba yung nagbigay sa kanya na nag-uudyok sa kanya para siya mabuhay? Amen po ba? Sa kanyang pamumuhay, sabi niya, hindi mahalaga sa kanya yung kanyang sarili, kundi ang sabi niya, ang matapos niya lamang yung task na ibinigay sa kanya, makumpleto niya yung race na kanyang nilalakbay, na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Amen. At ano yung task na yun? Yung pagpapatutuo sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pagpapahayag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yan yung alam niya kasi na may ginawa si Lord sa buhay niya. Kaya sa kabila noon, kinalimutan niya ang kanyang sarili, matapos niya lamang yung gampanin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, tayo dapat ganun din tayo. Amen ba? Number 2, puntos na nakita natin sa buhay niya, what is happening to the gospel all over the world? So, sa panahon po ngayon, hindi po lingid sa atin na kaya naman minsan sa isang bansa hindi nagiging patutuo ang salita ng Diyos. It's because marami pong nagbabawal nito. Pero the truth is, sa bawat lugar ay mayroon pong mabuting balita na nahahayag. Amen po ba? So sabi po diyan sa Colossus chapter 1 verse 6, all over the world, this gospel is bearing fruit and growing, just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace is all its truth. Sabi po diyan sa Tagalog, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Colossians 1:6. So 'di ba, lumaganap ang salita ng Panginoon katulad nung nangyari sa atin. 'Di ba? Sa umpisa, sa pasimula lang, isa lang sa atin ang nakakilala sa bawat pamilya. So di kalaunan na nadala na yung asawa hanggang sa mga anak na hanggang sa buo ng angkan ay nasa tama ng pananampalataya. So ganun din po ang nangyayari noon kay Paul na nangyayari din sa atin ngayon. Amen po ba? So sabi dito sa number 3 na puntos na nakita natin sa buhay ni Paul, according to the Bible verse na ating binasa sa pasimula, what has Paul accomplished by the power of signs and miracles through the power of the Spirit? At sabi po diyan sa Roma, sa aklat ng Roma, chapter 15, 19, and 20, ang sabi po diyan, sa tulong ng mga himala,
at mga kababalaghan at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilerico, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. So, yan po, nararanasan po ba natin yan? Kung ating po nga mapapansin, amen po ba? Kung ating namalas noong unang panahon na tayo pa lamang yung nakapakinig ng salita ng Diyos, alam niyo po ba yung nangyari? Sa pasimula, katulad po yung origin po ng ministry, kami po ay nagpasimula sa dako po ng Dilapas. So na hanggang sa ngayon na nasaan na tayo, nakarating ng Dangkiwa, nakarating po kami ng Kanlalay nung time na yon. Nakarating kami na, yun na nga yung pinakahuli natin sa Santo Tomas at present nandito tayo sa Timbao. So ganun din yung naranasan ni Paul. Nag-put up tayo ng pundasyon na tayo yung nagpagal. Amen po ba? Hello? Are you get it? Amen. So, alam niyo po ba, kaya nga po, sa bawat paglabas natin na nag-share tayo ng gospel, lagi nating ipinapaalala sa inyo, kapag kayo nakapag-encounter ng isang mananampalataya na mayroon na siyang simbahan, never mind them. Amen po ba? Punta tayo doon sa iba na hindi pa nakakapakinig at doon tayo magpasimula. So, di ba po? Tama po ba? So, yun po yung ginawa ni Paul nung panahon na yon. At yun nga po yung nangyari. Sa pamagitan ng mga signs and wonders, yung mga himala ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin, marami na po tayong lugar na naabot. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya nga po, di ba, kung mapapansin natin, may Langkiwa, may Dilapas, may Malaban, may Mamplasan, mayroong Poblasyon, mayroong Santa Rosa, may Timbao. Yun po yung nangyari noon. Bakit? Sa pamagitan ng panalangin makapangyarihan, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, mayroong mga signs, mayroong mga himala na nangyayari. Sa inyo bang panaginip, dumako ba yung panaginip kung nasaan kayo ngayon? So tatanungin ko yung team ng Timbao. Di ba? So yun po yung kapangyarihan ng himala sa pamamagitan ng panalangin sa Espiritu. Talaga si Lord yung nagbibigay sa atin ng mga kaluluwa na dadalhin natin sa kanyang paanan sapagkat sabi nga napakabait ng ating Panginoon. Kahit tayo nagkukulang, kahit tayo nagkakasala, tapat pa rin siya sa atin. Amen po ba? Tayo ba tapat sa Diyos? Yung mga tapat, hindi po sila masasaktan. Pero po yung hindi po tapat, ma-offend po sila. Pero wag niyo pong gagawin yan. Bakit? Lumalabas na hindi kayo lumalago. Amen po ba? Sabi nga, mayroon akong isang na-scroll sa YouTube habang ako'y nag-YouTube ako ng ating mga live streaming. Ang sabi, yung mga Christian or mananampalataya na hindi lumalago, sila ito yung mga immatured na Kristiyano. Sila ito yung mga Kristiyano na mahilig magdiskubre ng iba't ibang klasing simbahan. Amen po ba? Kaya nga, we must going forward. Amen po ba? So sabi nga, wag tayong laging pabalik doon sa luma nating buhay. Nang sa ganon, lahat tayo sa bandang huli, lahat tayo magbubunga at lahat tayo mag-grow. Ibig sabihin, tayo ay lalago. Hindi sa isang man na puno, amen po ba? Ang isang puno, kapag iyan ay malikot na puno, yung bang walang kasiyahan. Amen po ba? Wala siyang kasiyahan. Hindi siya nakokontento na mag-stay, makinig, mag-stay, magpaturo. Kung gusto niyan lumago, dapat we must stay put. Magpaturo ka para ikay lumago. Amen po ba? Pero kapag ikaw ay ayaw mong magpaturo, alam niyo po ba, yan lamang po yung isang
Conclusion dyan, gusto mong lumago ka? Gusto mong makita mo somehow, someday, yung buong sambahayan mo, sama-sama kayo, pupunta kayo sa simbahan, iisang pananampalataya, walang kumukontra? Amen po ba? So mararanasan nyo yan at isang napakalaking pagpapala sa isang sambahayan, napakaganda ng daloy ng blessing kapag nagkakaisa sa Espiritu at pag-ibig ng Panginoon ang laging kumukup-kup sa bawat isa. Amen po ba? So dati, naranasan niya ni tatay sa akin kasi naghihiwalay kami ng direksyon. Siya papunta sa tama, ako naman papunta naman doon sa alam ko ng mali, pero dangan nga lang, hindi ako nagdidesisyon. Pero dumating yung isang araw na ako mismo yung nagpasya. Sige na, ayaw ko na dito. Sawa na rin ako eh. Parang hindi na rin ako masaya eh. Kasi wala, parang, di ba? Na alam nyo naman yun, parang walang oras yung pagpupunta natin sa lugar na yun. Ako minsan, alas 3, nakakapunta ko doon. Hanggang doon lang naman ako sa labasan. Amen po ba? Hanggang doon lang sa bukana. Kasi ang pagkakaalam ko kasi noon, yung maisausaw ko lang yung kamay ko doon sa pinaghugasan na ng lahat ng kamay ng buong bayan, akala ko noon okay na, pinagpalaan na ako. Amen po? Dahil akala ko, dahil kung ano man yung mayroon ako, akala ko, yun na talaga yung pagpapala. Pero later, I realized na yung tunay na pagpapala ay yung natanggap natin na biyaya ng kaligtasan na mula sa ating Diyos na buhay. Amen? So dapat ganun tayo. Huwag natin laging isipin yung ating mga sarili. Amen po ba? So number 4 na nakita natin sa buhay ni Paul, what does Paul expect from the Philippians for the sake of the faith of the gospel? So nung nandun na siya sa Pilipos, yan, so nandun siya sa Philippians, ay talagang mayroon siyang sinabi doon na pinaalalahanan yung mga taga-Pilipos at matatagpo natin yan sa aklat ng Pilipos chapter 1 verses 27 to 29. Ang sabi po dyan, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who opposes you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, in that by God, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Sabi sa Tagalog, may kahabaan. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa ngayon, makakabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. So nagbilin si Paul sa mga taga-Pilipos. Kaya tayo, ano man daw po ang mangyari sa atin, we must conduct ourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Ano man ang mangyari sa atin, ipamuhay natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Amen po ba? I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. So aram ni Paul doon sa mga taga-Pilipos na sila man din ay tatayong matatag bilang nagkakaisa sa espiritu. Amen po ba? Na mayroong pananampalataya, may paniniwala sa salita ng Diyos, without being frightened. So, hindi magkakaroon ng pagkatakot sa anumang kaparaanan sa pamagitan ng mga humahadlang doon sa mga taga-Pilipos. Dapat ganun din tayo, whatever happens, yung ating mga buhay, pamuhayan natin ang salita ng Diyos. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga sa salita ng Panginoon, nandito yan sa aking Bible, Matthew 4:4. But he answered, it is written,
man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. So wag lagi tayong manatili doon sa mga bagay na kumukupas. Kaya ano man daw po ang mangyari, nakakalungkot lamang. Masaya lang ba tayo kapag tayo pinagpapala ng Diyos? Kapag hindi natin nararanasan ang pagpapala ng Diyos, galit na tayo sa Diyos. Amen po ba? Minsan sasabihin natin, buhay ba ang Diyos? Nandyan ba ang Diyos? Bakit ba ang tagal-tagal na natin sa ministeryong iyan? Pero, bakit may sakit ka pa rin? Yun yung binabalik natin, laging si Lord yung may kasalanan. Do not put all the blames on God. Bakit hindi natin tingnan yung ating sarili? Baka mamaya tayo din naman yung may kasalanan. Amen po ba? Hello? Katulad yan ang sinasabi natin, expect tayo, asa tayo ng asa na mag-aani tayo ng marami. Ang tanong, nagtatanim ka ba ng marami? Di ba? Dapat hindi natin yan laging binabalik sa Panginoon. Wag nating bilangin yung nagagawa natin sa harapan ng Diyos. Ang bilangin natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kasi we have no right to count doon sa mga ginawa natin sa harapan ng Diyos. Dahil kahit na bilangin yan, kahit na timbangin yan, hindi pa rin yan sasapat. Amen po ba? Ang ating amang nasa langit, kahit sa isa niyang anak ibinigay para sa atin, na dapat tayo yung nagasakripisyo, tayo yung pinako sa cross, pero ang ginawa ng ang amang nasa langit, yung kanyang kaisa-isang anak, yun yung kanyang inalay. Matubos lamang tayo sa ating mga kasalanan. Dapat tayo yung naghihirap. Amen po ba? Kaya sa bawat pagsuhay natin, parang patuloy natin ay binabalik si Jesus Christ doon sa pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating tatandaan, brethren, brothers and sisters, mga kapatiran ko kay Kristo, aming mga anak sa espiritual. Sa tuwing tayo sumusuhay, binabalik natin patuloy si Jesus Christ doon sa kanyang pagkapako sa krus, where in fact, once lang siyang ipinako sa krus. Hinding-hindi na maiulit. Bakit? Wala nang ibang nag-iisang anak na pwede pang ialay para sa atin dahil nagawa na. Amen po ba? Pero sa ating pagsuhay, minamak natin ang Diyos. Minamak din natin yung ating mga sarili. Niluloko natin ang Panginoon at niluloko din natin ang ating sarili. Hindi ba natin nakikita yon? Di ba tayo nagkakaroon ng katotohanan na realidad sa buhay natin? O nga naman no. Minsan lang naipako ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya nga, malinis na ang krus. Nasaan si Jesus diyan? Wala na. Amen po ba? Dahil tapos na. Naihandog na. Naialay na siya. Amen po. Hello. Yung iba, hinahanap pa si Jesus, pilit pang idinidikit yung rebulto ni Jesus. Hallelujah! Minatutunan po ba tayo? Pipili lang tayo. Dalawa lang yung ating option. Susunod, susuhay. Susuhay, susunod. Kapag sumuway ka, mas lalong dadami ang parusa ng Diyos na mararanasan mo. Pag ikaw'y nakaranas ng parusa, sisisihin mo ang Diyos. Pag ikaw naman ay susunod, pagpapala ang ipapalit sa iyo. 'Di ba? Masaya tayo kapag pinagpapala tayo ng Panginoon. Pero kapag tayo sumusuhay, ang Diyos ang una nating sinasaktan. Kasama yung ating pamilya. Amen po ba? Pansinin nyo sa isang pamilya kapag ang isa sumuhay, ang lahat apektado. Hello? Are you there? Kapag tayo ay sumusuhay, mas lalong maraming nahihirapan. We must come to realize
Gisingin natin yung ating mga mindset. Lord, binago mo na ako. Lord, nandiyan kaya ka nga ibinigay ng iyong amang nasa langit para sa akin. So dapat wala na ako dyan sa kasalanan. Wala na ako dyan sa pagkukondem sa'yo. Laging ginagawa natin, sinisisi natin ang isinisisi sa Panginoon yung kasalanan. Pag tayo nagkasakit, pag tayo naghirap, pag tayo nawalan, kasalanan ng Diyos. Ang tanong, nakikita ba natin yung ating pagsuhay? Hindi. Amen po ba? Be a matured Christian. Maging matured tayo. Huwag lagi tayong manatili doon sa pagiging bata. Alam niyo pa, iba yung mga nangyayari na ganyan. Ginagawa lang yan ng mga bata. Di ba ang mga bata, kapag yung mga bata ay talagang hindi naging updated yung paggalaw ng kanilang motor mind, as in talaga ang kanilang kilos bata. Kapag hindi mo na ibigay ang gusto, talaga tatampisaw pa. Amen po ba? Lumilitong pa. Parang ganyan din, maraming Kristiyanong ganyan. Kung ano yung nararanasan sa buhay kasi si Lord, kasi dapat hindi na natin nakilala ang Panginoon. Tingnan mo tuloy ngayon. Huwag tayong ganyan mga kapatid. Tayo ang pumipili ng kung ano tayo ngayon. Amen po ba? Kapag pinili niyo ang sumunod, susundan kayo ng pagpapala. Lagi nating tatandaan. Tingnan niyo po. Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ang blessing ay susunod din sa iyo. Pero kapag ikaw ay sumusuhay, katulad ng sinabi kanina sa Hagay, a very good verse, na kahit trabaho ng trabaho, kahit na magagara yung damit, wala namang nahihita sa kinikita. Bakit? Sumusuhay kasi. Amen po ba? Lagi lang pinahundan yung sarili. Bakit hindi natin kalimutan yung sarili natin at patuloy tayong mag-focus sa Panginoon? Sa ngayon, wala tayong nakikitang ani. Sabi nga, huwag tayo patuloy na mag-expect ng maaga sa pagdating ng pag-aani. Alam niyo po ba, it's been 20 years from now. Right now, to date, we are 20 years in the ministry. So ngayon lang kami naani. Ano ba yung inaani namin? For having a leaders in the ministry, for having you with us in this ministry. Iyon ay isang napakalaking pribilehiyo sa amin, ang ipagkatiwala kayo sa amin ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kasi alam niyo po ba, marami pong gustong mamuno pero hindi kayang mamuno. Hello? Kaya nga, sabi nga, if you want to be a leader, you must be a follower first. Amen? Naranasan din namin ang sumunod sa kung ano yung inaatang na batas sa nakakataas sa amin. And we never regret that. Amen? Wala kaming ibang prinsipyo before. Panginoon, kapag kami ay niloob mo na pagkatiwalaan mo ng pamumuno sa isang ministeryo, mararanasan nila kung paano yung pag-nurture mo sa amin, ganun din ang gagawin namin na pag-nurture sa mga kaluluwa. Pag sinabing nurture, yung pag-aaruga. Amen po ba? You are blessed. Dahil yung pag-aaruga namin sa inyo, we never experienced that. Hindi namin naranasan yung mayroong kaming pamilyang espiritual. Hindi ko naranasan yung maraming rumerespeto sa loob ng ministry. Hindi ko naranasan yun. Hindi ko naranasan yun doon sa aming spiritual family ever since. Nung panahon, way back, panahon pa na wala pa halos lahat, wala pang cellphone. Hindi namin naranasan yung nararanasan nyo ngayon. Kaya nga, you are blessed. Napakapalad nyo, tinawag kayo ng Panginoon, wala kayo doon sa antas na wala kayong kakayanan. Hindi kayo pwedeng makapagreklamo. Amen? Tinawag kami ng Panginoon, hindi ako nagrereklamo. Isang linggo ako sa labas ng hospital, magang-maga ang kamay ko, kagat ng langgam. Wala kaming lugar na mapuntahan.
Hindi na kami, pumunta kami ng PGH, hindi na kami bumalik ng Binyan. Bakit? Ang hirap papunta doon, ang hirap makakuha ng slot sa ospital na yun. Nagtiyaga kami ni tatay. Iniiwan niya ako, nagmamaneho siya ng jeep para mayroon kaming pangpalalay, panggastos. Naranasan ko, sobrang maga ng kamay ko. Bakit? Kinakagat ako ng langgam. Sa kakahintay na mayroong matabunan ng kumot para ako ang papalit sa kamang yun. Napakapalad nyo. Hindi nyo naranasan yung ganun. Yung pala yung kaparaanan ng Diyos para maranasan namin yung tunay na paglilingkod sa ngayon. Kung pagkikwentuhan natin, literal na kwento, parang ayaw ko nang balikahan. Pero yun talaga yung purpose ng Panginoon eh. Sabi nga, sa bawat sitwasyon, may layunin ang Panginoon. Eh noon, hindi ko naman alam, layunin ba ito ng Diyos? Wala akong ibang nalalaman doon. Ano kaya? Gagaling pa kaya ako? Lahat na. Wala lang kaming choices. Lahat na albularyo, napuntahan na namin. Iisa lang din naman ang ginagawa sa akin. Pero salamat sa Panginoon. Kasi nga, tunay nga na may purpose ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya kayo na nandyan ngayon, napakapalad nyo. Kung ano man yung sitwasyon na mayroon kayo, mapalad pa rin kayo. Bakit? Malaya tayong nakakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kung hindi nyo kayang manalangin, kung naging barado yung inyong lalamunan, hindi kayo makapagsalita, mayroong mananalangin sa inyo. Amen po ba? Yan po yung purpose kung bakit mayroon tayong spiritual na pamilya. Hindi man kayo masuportahan materially, morally, spiritually, nandyan ang support sa inyo. Isa lang pagkakataon, isa lang na tawag natin o kaya contact natin through our GC, di ba? Lahat nagkakaisa, nananalangin. Huwag kayong nahihiya na maghingi ng panalangin. Kasi lahat tayo nangangailangan ng panalangin. Kapag ikinahiya mo na kailangan mo ang isa't isa sa atin, ikaw ay immature. Amen po ba? Hindi ka tumatanda, hindi ka lumalago, hindi ka nagmamature. Lagi kang isip bata. Lahat tayo nangangailangan. I'll never ashamed to ask prayer from you. Hindi ako nahihiyaan na humingi ng panalangin. Amen? Kahit na gusto kong magpanik, hindi ko ginagawang magpanik. Bakit? I have God. I have a miracle God na siyang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Alam niyo po ba, nung mga nakaraang linggo na dumating sa point na nagkaroon ng aksidente yung aming anak, kahit na gusto kong magpanik, hindi ko magawa. Nasa tricycle ako, tumatakbo kami, nagchat-chat ako, asking prayers dun sa GC natin. Amen? Nung ako'y dumating sa ER ng Usbin, sabi sa akin, Ma'am, sino po yung sadya nyo? Tanong ko, mayroon po ba ditong na aksidente po na mga estudyante na dinala po dito? Sabi, ay wala na ma'am. Nandun na po sa Mount Sinai kasi doon po dinalan ng marshal na umalalay sa kanila. Mount Sinai, it's a private hospital. Pero hindi pa rin po kami nagreklamo doon. Pumunta pa rin po kami doon. Doon namin naabutan yung 5 estudyante kasama yung amin na nadisgrasya sa Olivares. Yung doon sa iniwan namin na, nung time na yun, mayroon kaming seminar. Doon sa iniwanan namin, nagtatanong sila, ano kaya nangyari sa anak nila, pastor, ganito, ganyan. Kaya nga, nung magkita-kita kami kinabukasan, kumusta? Parang nalaman ng buong, alam niyo po ba, mayroon na 100 plus kami na co-members, sabi niyan, pastors. Alam ng lahat kung ano yung nangyari sa amin. Pero in fact, nandiyan pa yung mga friend namin na pastor, update kayo kung ano yung nangyari. Kasi nga po, nandiyan yung ating, hindi natin kinahihiya na humingi ng tulong. Kasi malaking bahagi yung maipanalangin tayo.
Hindi yung pag tayo nagka-problema, susuluhin natin yung problema. Hindi po solusyon yung magkulong kayo sa kwarto, mag-isa kayong lulutasin ang problema. Sabi, ay mag-isa lang akong lulutasin ang problema ko. Hindi mo kaya yun. Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang. Bakit? Sabi nga, without God, we are nothing. Kaya lamang tayo nakapagpapatuloy, kaya lang nagpapatuloy yung ating hininga. It's because of God. Amen po ba? Kung wala ang Diyos, kaya ng Panginoon na haalisan tayo ng hininga ngayon. Amen po ba? Alam niyo po ba, kanina pong umaga, kung inyo pong na-notice doon po sa ating live, parang mayroong pag yung boses ko parang mayroong siyang nagbabara. Alam niyo po ba yon? Napansin ko po yun, bakit po? Kasi nga po, mayroon akong nararamdaman sa physical ko na nung isang araw pa sa aking sikmura. Pero hindi po yun hadlang. Nandyan pa rin si Lord. Lord, here I am. Use me. Amen po? Kaya hindi mo pwedeng sabihin ako, hindi ako maglilingkod ngayon kasi may pinagdadaanan akong problema. Pag hindi ka ba umalis sa bahay mo, malulutas mo ba mag-isa yung problema mo? Hindi. Kahit na magdamag, hindi pa rin. Amen po ba? Pag ba ikaw may lagnat, sumakit ang ulo mo, sasabihin mo, ay hindi ako magsisimba kasi masakit ang ulo mo. Hindi mo po ba alam ang simbahan ay isa ding hospital? Marami na pong gumaling dito sa ministry. Amen? Marami nang gumaling. Kahit tayo, anytime, biyaya ng Panginoon. Anytime, kapag tayo inask for intervention doon sa mga kabataan, kaya natin sa tulong at habag ng Diyos. Kasi base sa ating mga karanasan, buhay na patotoo yung ating itatransfer sa kanila. Amen po ba? So, pero hindi ko sinasabi na yung doktor ay walang kakayanan. Sapagkat ginagamit ang doktor, ang Panginoon din ang nagbigay sa kanila ng kakayahan para sila ay matutong manggamot. Amen po ba? Lagi nating tatandaan yan. Kaya nga, mayroon pong mga instruction mula sa salita ng Panginoon kung bakit tayo dapat magtalaga. Amen po ba? Sabi po yan sa 1 Corinthians 9:16, we are to commit to preach the gospel. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo itinalaga ng Panginoon upang magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 9:16, Hindi ngayot nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Amen po ba? Alam niyo po bang malalim po ang kahulugan ng salita na yan? 1 Corinthians 9:16. Hindi daw ba, porket tayo nangangaral ng salita ng Panginoon ay dapat na tayong magmalaki. Hindi pa rin tayo pwedeng magmalaki kahit tayo ay mga mangangaral. Amen po ba? Amen. Sapagkat, sabi nga dito, sapagkat iyan ay tungkuling inaatang sa atin, sumpain tayo kung hindi natin ipangaral ang mabuting balita. Dahil kapag tayo na italaga ng Diyos, ang Diyos ay mayroong accountability sa atin. Mayroon siyang expectation sa atin. Amen po ba? Hindi mo pwedeng taguin yung kakayanan na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, itaglayin mo ang Espiritu ng Diyos, bibigyan ka niya ng Espiritu ng katapangan to share the gospel of Christ. Amen po ba? We must commit to preach the gospel to all people since the gospel is God's power to save everyone. We must exert all effort so that every person would have an opportunity to know Christ. Do everything within our ability so that our family and friends and those in distant places can hear the word of God. So sabi dapat nating italaga sa pangangaral ng mabuting balita para sa mga tao dahil ang salita ng Diyos, ito ay mayroong kapangyarihan na nakapagliligtas sa lahat ng tao. Amen po ba? Magbibigay tayo talaga ng pagkakataon o sakripisyo sa buhay natin upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng oportunidad na makilala si Kristo.
Tayo yung gagamitin. Amen po ba? Kaya nga, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung wala tayong napakinggan na pangangaral. At walang pangangaral tayong maririnig kung walang ginamit ang Diyos para sa atin, para tayo pangaralan. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya lagi natin tatandaan yan. Gawin natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Una sa ating pamilya, mga kaibigan, at kahit doon sa mga malalayong lugar na pwedeng mapakapakinig ng salita ng Diyos. And we are to commit to go and make disciples of all nations. Itinalaga tayo upang tayo ay humayo sa buong bansa. Sabi diyan sa Matthew 28, 19 to 20. Amen. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kay maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yan yung power ng gospel. Yan yung pangako ng Panginoon. Kaya dapat hindi tayo natatakot. Tayo yung witness ng Panginoon. Amen po ba? Itinalaga tayo para maging patotoo para sa kabutihan ng Diyos. Kasi walang maniniwala sa atin kung wala tayong patotoo na isi-share sa ating kapwa para sila maniwala na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Kaya lagi nating tatandaan yan. We are to commit to go and make disciples. Tinalaga tayo para humayo tayo. Tinalaga tayo hindi para mag-stay tayo sa ating bahay, buong maghapon, titigan lang natin yung ating mga anak, makatitig tayo doon sa Korean movie, nakatitig tayo sa TikTok, na di naglalaot, nagtitiktok na rin tayo. Amen po ba? We are commanded to go and make disciples. So, tayo'y inaatasan na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Amen po ba? Sabi nga, lahat, all the resources we have in order to make others know their need of Christ. So, gagawa tayo ng paraan. Lahat na resources natin ay gagawin natin ito. Nang sa ganun, makakakilala lamang ang ating kapwa sa ating Panginoon. Amen. So, huwag tayo laging magplano ng ating pangsariling plano. Kapag ikaw ay nakauwi ng probinsya, huwag mong ipagmamalaki na ikaw ay ganyan na. Sabi nga, hindi kumot tayo nangangaral ng salita ng Diyos, maging mayabang tayo. Wala tayong dapat maipagmalaki, kundi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Must commit to nurture new believers in the faith just as we have been nurtured by older Christians. So dapat po, tayo po daw ay dapat na mag-aruga din doon sa mga bagong mananampalataya. Amen po ba? Upang sila man ay lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad din ng naranasan natin na minsan isang araw dumating sa atin ang Panginoon at inaruga din tayo ng ating mga kapatiran. Nang sa panahon ngayon kayo na ay nagsipaglago. Naniwala ba kayo na mayroong nag-aruga sa inyo? Amen. Kung walang nag-aruga sa inyong spiritual, wala tayo ngayon dito. Amen po ba? Take personal accountability for leading others to grow in Christ. Yan. So, dapat mayroon talaga tayong pagmamalasakit na pangunahan ng ating mga kapatid na hindi pa nakakilala sa Panginoon upang sila man din ay lumago sa pagkilala kay Kristo. We must be rooted. So lahat tayo, alam niyo po ba kapag ikaw ay malalim na sa Panginoon, magkakaroon ka ng passion, yung burden mo sa kapwa mo, makahayag na yan. Kaya diyan mo makikilala kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? We are to commit to give. Yan. So, ito yung mga instruction mula sa salita ng Panginoon. Itinalaga tayo upang tayo ay magbigay. Alalahanin daw po natin yung 2 Corinthians 9:6 hanggang 8. Ano bang sabi diyan? Ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya,
maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mga mabubuting gawa. Yun yung purpose kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, upang maging pagpapala din tayo sa iba. Kabaliktaran kasi, sa mundo, kapag ikaw ay nakakatanggap ng blessing, unang iniisip mo, pamilya, sarili. Amen po ba? So, sa pagbibigay, kailangan susundin natin yung udyok ng puso natin. Bakit? Kapag ang puso ang sinunod natin, makapagbibigay tayo ng malaki. Hello? Pero kapag ang sarili natin ang sinunod natin, kunti lang, maliit lamang ang maibibigay natin. Bakit? Maraming hadlang. Sarili mismo natin numadlang. Pag ibinigay ko ito, paano kami bukas? Pag ibinigay ko ito, paano yung pamilya namin? Pag ibinigay ko ito sa church, paano naman yung pang-almusal ng anak ko? Alam niyo po ba, kapag ang puso natin ang sinunod natin sa pagbibigay, yung bahagi na ibinibigay natin, ibinabalik yun ng Panginoon. Hindi natin nalalaman. Yung kaya kayo, lahat ng mga supporters natin, alam ng Panginoon kung sino kayo. I don't need to call you one by your name. Dahil higit sa lahat, ang paniniwala namin ni Pastor, ang Panginoon ang unang mas higit na nakakaalam sa inyo. Pangalan nyo na isulat sa aklat ng buhay. Yung inyong kaloob-looban, yung inyong desire, alam ng Diyos yan. Amen po ba? So lahat tayo, siyasat ng Panginoon ang kaloob-looban natin. Kaya kapag ikaw ay makasarili, magtatanim ka kakaunti. Kaya aani ka rin ng kakaunti. Pero kapag ang puso mo ang sinunod mo sa iyong pagbibigay, marami kang maitatanim at marami din ang babalik sa iyong ani. Yan ang prinsipyo ng Biblia. Amen po ba? Dapat maintindihan po natin yan. We must commit to give for the sake of Christ. Bakit ba? Kapag ang puso ang nag-udyok sa iyo, magtatalaga ka na magbibigay ka sapagkat iniisip mo dahil sa Panginoon. Amen po ba? Dahil sa Diyos. We must give to our church as it advances the preaching of the gospel. Katulad nga ng paliwanag kanina ng ating MC nung kaninang umaga, lahat na inyong mga sinusumite na ikapo, handog man, lahat yan may kinalalagyan. Amen po ba? Hello? Lahat yan mayroon na napaglalagyan. Andun yung sa upa, yung ating maintenance, kung yun yung dahilan kung bakit tayo nakapagpatuloy sa pag-operate ng ministering ito. Katulad ng isang kumpanya. Kapag ang isang company, wala siyang palalay, wala siyang palalay to operate, di ba? Wala siyang budget para mag-operate, sarado ang kumpanya yan. Ano ang kalalabasan? Bankruptcy. Amen po ba? Ganon din pong isang simbahan. Bakit po marami pong nagsasaradong simbahan? Dahil sabi ng pastor, wala na tayong pera. Isara na natin ang simbahan. Huwag na tayong maggawain kasi wala tayong pambayad sa upa. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba, sa ating lugar dito, hindi po biro yung mag-raise tayo ng 24 a month. Amen? Yung pagdating ng 15th day of the month, kinabukasan, mag-uumpisa ka na naman na magpipray, walang tigil ang pananalangin. Alam niyo po ba kayo na napakaayos ng inyong sitwasyon kapag kayo nakaupo dyan sa kinauupuan niyo. Pero alam niyo po, after ng gawain, pag wala na kayo, kami babalik na naman kami sa kung anong posisyon namin. Sabi nga, as a pastor, the greatest position is to kneel down. Amen. Siguro kayo nagagawa nyo, humarap sa TV, hawak si cellphone. Pero alam niyo po ba kami, after the service, we go back to our original position. In that position is to kneel down and pray and ask the proposal from God. Amen. Yung lahat ng mga proposal na yan, dinudulog yan sa puno. Alam niyo po ba ang tatay? Magdamag po siya, wala po siyang tulog. Amen.
Alam nyo, kahapon, I think, as in na nakadama din siya ng tiredness, kapaguran. Pero, kahit pagod, alam niyo po, nandun yung kanyang pananalangin. Hindi tumitigil sa panalangin kasi pag tumigil sa panalangin, baka makaligtaan yung ating proposal doon sa langit. Amen? Alam niyo po, before po dumating po yung ating okasyon kahapon, I was praying for the budget. Sabi ko, Lord, di naman lingid sa'yo. Yung aming gasol, very soon na to retired. Dahil nga po, bakit na napakabilis lamang po ng gasol natin? Tingnan nyo nga po, kayo mismo, alam nyo yan. Nakakailang kulo tayo ng kape. Amen? Alam niyo po ba na gumagana po, walang tigil yung ating apoy? Hanggat hindi kumukulo yung kape na yan na masarap na iniinom natin, hanggat hindi yan kumukulo, hindi pinapatay ang apoy. Ang ating gasol, 11 kilos lang po yan. Kaya po, ang buhay po ng gasol dito sa atin, wala pa pong 3 weeks. Yan, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. So sabi ko, Lord, hindi na kami magluluto maliban sa rice kasi nga tinitingnan ko nga yung gasol, mas mahirap kapag ngayong araw naubusan tayo, alam nyo yun, na kailangan nyo yung kape. Pwede kami mag-sacrifice na walang kape kapag kami lang dito sa church. Pero kapag kongregasyon ang pinag-uusapan, hindi po namin kayang mangyari yon. So I was praying, Lord, please provide our needs. Sabi mo, pagpapalain mo kami, base doon sa kayamanan, nagmumula sa kalangitan. Amen. Sa pamamagitan ng kayamanan mo na hindi nauubos. Prinobide ng Panginoon. The prayer was granted. Sabi ko, Lord, okay na siguro ito. Kaya alam niyo po, yung chicken po natin kagabi, ibang pugon po ang nagluto noon. Hindi po kami dito. Yun nga po yung rason. Kaya, may kamahalan, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, provide naman ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi nga, lahat ng proposal natin, kapag tama ang intensyon natin, kapag tama ang motibo natin, He will provide. Amen? Wala namang mahirap na bagay sa ating Panginoon. Kaya nga, nasa atin yan, pipiliin natin, susuhay o susunod. Dalawa lamang po yan. Kaya lagi nating tatandaan, piliin natin ang sumunod nang sa ganon, ang blessing ay sumusunod din. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos kasi nakapanagumpay tayo, di ba? Sobra pa yung ating mga food kagabi. Amen po? So, sabi nga, we must support church activities, evangelisms that really spread the gospel to all places. Give as you go and go as you give. Amen? Yan yung prinsipyo. Sa 2 Corinthians 9:6-8, sabi nga, magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw. Kapag sinunod mo ang sarili mo, maliit ang pwede mong ibigay. Pero kapag ang puso mo ang sinunod mo, mas malaki ang maibibigay mo. Amen po ba? Sikapin natin na sa bawat pag-sakripisyo natin, sa bawat pagsusuporta natin, desire natin, na hindi yung ating sarili ang masunod, kundi yung puso ng Diyos na sumasa atin. Amen po ba? Sabi nung, paano yun? Paano mapapasa akin yung puso ng Panginoon? Ganito lang yun. Ang puso ng Panginoon ay sumasa atin kapag mahal natin ang Diyos. Amen. Kapag hindi natin mahal ang Diyos, we never experience the heart of God. Amen. We never experience the heart of a servant. Amen. Hello? May natutunan po ba tayo? Ayan. So, sabi nga, there is a saying. Sabi nga, our giving is not determined by the sizes of our wallet, but by the size of our heart. So, hindi na-determine sa kung gaano kalaki yung ating mga pitaka. Amen? Pero, nadideterminahan yan sa kung gaano kalaki
ang puso natin sa pagbibigay. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So tanong ko nga po ulit, may inantok po pa dyan sa katabi nyo? Wala. Praise the Lord. So, tingnan nyo yung inyong mga katabi. Di ba? Hello. Kumustahin nyo naman yung mga katabi? Hi. How are you? Hi. Di ba? Praise the Lord. So, walang inantok. So, nahiya sigurong sumayaw dito sa unahan. Kailangan pa kasi sigurong pangunahan ng Timbaw Team. Praise the Lord. So, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, I'm just doing my part in God will do the rest. Kasi alam niyo po, kung titingin na, kung ako'y nasa laman, ako man din ay nakakadama din ng pagkaantok, nakakadama din ng ibang mayroong mga unfitted po yung aking physical na katawan. Pero salamat sa Panginoon, pag kay Kristo, go tayo. Amen. Napakabuti ng Panginoon. At tayo ngayon ay gusto niyo po ba? Nabitin ba kayo? Tapos na kasi. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. So I think our time is just enough. Tayo ngayon ay lalapit sa Panginoon. Yan. So, sa pagkakataong ito, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti. Amen. Hello. Kaya sa panahon ngayon na tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, nakinabang tayo sa mensahe ng Panginoon. Yun yung mensahe sa atin ng Panginoon. Ano nga, mayroon ba kayong mga points na pwede nga makuha para maging gabay natin? Like sa aking sarili, ang points ko doon na nakita, na-realize ko sa pamamagitan ng mensahe sa atin ng Diyos ngayong araw na ito, na sa ating mga ginagawa, kailangan sundin natin ang puso ng Diyos na sumasa atin. At kapag yung sarili natin ang nasunod, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Amen. Kaya sa panimula ng ating paglapit sa Panginoon, we have come to realize sa sarili natin, Lord, ano po ba yung mga bagay na nakita mo sa akin na magiging dahilan ito upang hindi kita maranasan ngayon? Gusto niyo bang maranasan ng Diyos? Amen. So, sabi nga, dahil gusto nating maranasan ang Panginoon, let's surrender our life. Yung susi niyan, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Let's open our heart and do not pretend that you are okay, where in fact, you are not okay. Hello? Are you there? Wag mong isipin na, okay lang ako. Ay, nanay, okay lang ako. Where in fact, you are not okay. Hindi mas makakagaan sa ating pakiramdam ang total surrendering ng ating buhay sa ating Panginoon. Kapag ang Diyos ay gusto kang bigyan ng pusong durog, ipadurog mo sa Panginoon. Pero naman, kapag naman yung puso mo ay sobrang tigas, tadyakan mo ang demonyo na kumakapit dyan sa puso mo. Amen po ba? Amen. At mula dyan sa kinauupuan nyo ngayon, anyayahan ko kayo, pupunta tayo ngayon sa presensya ng Panginoon. Lord, use me as an instrument to bring these people into your presence. At sa inyong kinauupuan ngayon, pikit po natin ang ating mga mata. Na yung bang pansamantala nakalimutan mo yung asawa mo, pero yan siya sa bahay mo. Kalimutan mo muna siya, kalimutan mo muna yung alalahanin mo. Huwag mong isipin, wala kang pera. Ang isipin mo, may pera ka man o wala, mananatili ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! 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 You are worthy of our praise.
Marapat lamang na ikaw ay aming parangalan. Marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan. We are here. We are come. We are here to kneel down in your presence. Touch us, O God, with your precious blood. And let your congregation experience the heart of you in us. Let your heart be upon us. In that heart in us will impact in them in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Siyandara po yung kondisya ka. Walang mahirap na bagay sa iyo, Panginoon. We are here. Kneeling, asking, searching, asking for forgiveness, searching for your presence, oh God. Touch our heart, touch our mind, in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We would like to invite your presence in the midst of us. Holy Spirit, come down. Saturate us with your power. Saturate us with your presence in the name of Jesus. Yes, Lord. There is fullness of joy in your presence, Lord. Oh Dios, lalapit, luluhod sa paanan mo, Jesus. Pupurihin at sasambahin kang lubos. Walang tao, walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Holy Spirit, fall upon us in the name of Jesus. We invite you in this house in the name of Jesus. Touch them all in the name of Jesus. Sa'yo may May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Dororobaya saya kandarabaya saya dayo. Panginoon, tapagan mo po kami, Panginoon. Alasin mo yung mga matitigas na puso sa iyong mga anak. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive them, Lord, in the name of Jesus. mo, Jesus. Pupurihin at sasambahin kang lubos. Walang tao, walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos.
hallelujah, Jesus. Walang walang bagay na higit sa'yo. Siya nga po, Panginoon. Tao man o bagay man, Panginoon, walang hihigit sa'yo. Walang higit sa iyong kapangyarihan. Walang higit sa iyong presensya in the name of Jesus. Holy Spirit, saturate us in the name of Jesus. Walang bagay na higit sa iyo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. There is fullness of joy in your presence, Lord. Holy Spirit, come down in the name of Jesus. Touch him, Lord, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Sa panahon na ito, pumunta tayo dun sa bahagi ng buhay natin na kung saan sa bahagi ng pag-amin na tayo ay nagkulang, sa bahagi ng pag-amin na tayo nagkasala sa ating Panginoon, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kaya kang alisan ang lakas ng Panginoon sa oras na ito. Kapag hindi nakita ng Panginoon ang puso mo na walang pagpapakumbaba, kaya kanyang alisan ang lakas at ilalapit kanya sa presensya niya. Kahit na tao, kahit na bagay man, walang may pagmamalaki sa Panginoon. Walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, cultivate our heart. Cultivate our mind. Lord, kahabagan mo po ang buong kongregasyon. Kahabagan mo po ang bawat puso namin. Sabi mo, mas higit mong nalalaman ng kaloob-looban namin. Mas higit na alam mo kung ano ang laman ng puso namin ngayon. Alam mo kung ito ay maitim. Alam mo kung ito ay maputi. At kapag maputi, alam mong pagmamay-ari mo ito. At kapag maitim, alam mong pag-aari ito ng dyablo. Lord, release your children. Release your children from their sins. Forgive us, O God. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, narito kami ngayon. Bilang mo ang mga totoong puso sa iyo, Panginoon. Bilang mo rin at kita mo rin yung mga puso na hindi mapagpakumbaba sa mga oras na ito. Lord, wala kaming ibang hiling kundi ang kahabagan mo. Kahabagan mo, Panginoon. Kahabagan mo ng iyong mga anak.
Palayain mo sila sa pagiging makasarili. Palayain mo sila sa mga pagiging makalayaw. Makapalakaibigan sa sanlibutan. In the name of Jesus, come out in Jesus' name. Satanas ka, inuutosan ka naming umalis ka dyan sa buhay ng anak ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You're worthy of our praise. Hallelujah. We worship you, Lord. Minsan pa, Panginoon, sa oras na ito, igawad mo po ang iyong kahabagan sa buhay ng bawat isa. Sabi mo, naparito ka hindi para doon sa mga matuwid, kundi naparito ka para doon sa mga makasalanan. Anumang mga bahagi sa buhay namin na nakikita mo na hindi nakaugnay sa papunta doon sa tunay na pagsunod sa iyo, Lord. Turuan mong mapagpakumbaba ngayong mga anak. Turuan mo silang maging humble sa iyong harapan. Alasin mo lahat ng mga distraction sa kanilang kaisipan. Spirit of hearing, spirit of calming in the name of Jesus. Bigyan mo sila ng maliwanag na pandinig. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa puso. Alisin mo lahat na anumang mga alalahanin, mga problema sa kanilang buhay. At bigyan mo sila ng kalayaan na madama ang iyong presensya sa oras na ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hindi sapat, Panginoon, ang magpasalamat kami sa iyong kabutihan. Hindi sapat na kami ay patuloy na magpuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat walang hihigit na bagay sa iyo, O Diyos. Salamat, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Ito, niririto kami ngayon. Gamitin mo ang aking buhay bilang isang ambassador mo. Doon sa mga tao na hindi marunong humingi ng tawad sa Diyos. Lord, nagmamanikluhod po kami, Panginoon. Patawarin mo po ang mga pagkukulang namin. Patawarin mo ang aming mga pagsansala sa iyong kalooban. Aming pagsuhay sa pangalan ni Jesus. Sa mga oras na ito, linisin mo kami ng makapangyarihang dugo. At muli mong hingahan kami ng iyong Espiritu in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Sa bawat puso, sa bawat buhay ng iyong mga anak. Saan man sila naroon ngayon sa kanilang mga kinauupuan. I-touch mo, Diyos, ang kanilang mga buhay. I-touch mo ang kanilang mga karamdaman. I-touch mo ang kanilang mga paningin na makita nila ang tunay na mga bagay na mahalaga sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa pagkakataong ito, muli naming ibinubukas ang aming mga puso sa iyo. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, sarili naming tagapagligtas, at inaanyayahan ka namin na pumasok ka sa buhay namin. Pagharian mo kami, ikaw ay yung aming masusunod ngayon, hindi yung aming mga sarili, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, at wag mo kaming hayaan na isa man sa amin ay mahulog mula sa iyong mga kamay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nawa maluwalhati, nawa ang pangalan mo sa kalangitan, sa pamagitan ng paglapit naming ito. Salamat po, Diyos, sa mga pagkakataon na ibinigay mo sa amin. You are a God of a second chance. Kaya patuloy mo, Panginoon, na tulungan kami na maibangon namin yung aming pananampalataya. Tulungan mo itong mga mahina na mga mananampalataya
natayuan yung prinsipyo ng salita mo sa buhay nila. Tatayo sila ng matatag na walang dapat na ikahiya. Ano mang humarang sa kanila, hadlangan man sila, ikaw pa rin ang kanilang ipagmamalaki, hindi yung kanilang mga sarili. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Tinatanggap namin ang pagpapala mo. Tinatanggap namin ang kapatawaran na mula sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng amen. Palakpakan nga po natin ang... Alam